Good news naman para sa mga consumer. Bahagyang bababa ang singil sa kuryente ngayong Mayo sa kabila yan ng pagtaas ng presyo ng enerhiya sa world market. Kung magkano, alamin natin kay Eugene Fernandez. Sumasabay sa mainit na panahon ang init ng ulo ni Mary Jane. Ang dahilan, mataas na bill ng kuryente nitong nakaraang buwan. Malaki raw kasi ang kinain nito sa kita ng kanyang maliit na karinderya. Tumaas kumpara nakaraang buwan to the highest level. Kaya naman laking tuwa niya sa balita ng Meralco. Maganda yun kung bababa, syempre. Halimbawa, kung yung kuryente namin na 1,000, pag nabawasan yan maging 500, di may nadagdag puhunan. Bababa kasi ng 0.0151 centavos per kilowatt hour ang babayaran sa kuryente sa konsumo ngayong Mayo. Hindi kalakihan ng bawas, pero good news na ito, lalo't may nakaambang taas singil sana ngayong buwan. Malaking tulong raw ang naging hakbang ng Energy Regulatory Commission o ERC para mapigilan ng mas malaking pagtaas ng singil sa kuryente sa gitna ng patuloy na tensyon sa Middle East na nakaapekto sa presyo ng enerhiya. Nagpapasalamat kami sa Energy Regulatory Commission. Malaki ang naging kontribusyon ng inisyatiba ng ERC para mapagaan ang epekto ng posibleng pagtaas ng singil. Kabilang sa mga nakatulong sa pagbawas ng singil ang mas mabilis na pagpapatupad ng refund, pagbaba ng ilang buwis, at ang pansamantalang pagsuspindi sa koleksyon ng Green Energy Auction Allowance. Bumaba rin ang ilang transmission charges at nakatulong din ang VAT exemption sa kuryenteng galing sa indigenous natural gas, kaya tumaas man ang generation charge ay hindi ramdam sa bill. Kung hindi natin na-implement kaagad ngayon for this May, ang generation charge sana ay tumaas ng mahigit piso. Pero dahil sa pag-implement kaagad ng line rental adjustment na pinayagan ng ERC, nakasave ng 2 billion pesos ang Meralco consumers. Kaya naman panawagan ng ilang pang mga Pinoy ay sana'y magtuloy-tuloy pa ang pagbaba ng bayarin sa kuryente. Dahil kung hindi raw ay talagang mapapashake na lang sila para palamigin ang kanilang umiinit na ulo. Para sa totoong balita sa Bagong Pilipinas, Eugene Fernandez ng IBC News para sa 13 sa tanghali.